Bakit? Ba't ganito? Hindi nila sasabihin Pilipino sila. Ay sapagkat kasi sa tingin nila, nakakahiya ang maging Pilipino. Kasi tingin nila, laging mas magaling ang Amerikano. Kaya naman ang kabataan ngayon, tila nawawala ng tiwala sa sarili. Kayo, nakikita nyo sa TV, wala na akong tiwala sa sarili ko. At nawawala kayo ng tiwala sa inyong pagka-Pilipino. Mahalaga to mga bata. Makinig kayo sa akin. Kaya nandito ako. No? Pag nawalan ka ng pag-asa, ito ang gagawin mo eh. Pag nawalan ka ng pag-asa, sabihin nyo kung tama ako. Pag nawalan ka ng pag-asa, hindi ba? Hindi na kayo gagalaw? Wala na eh. Ba't na ako gagalaw? Alam ko naman talo ako. Diba? Kaya naman nandito ako upang ipaalala sa'yo, no? Na ikaw, oo, ikaw, bata. Ikaw ay Pilipino, kabataan, Kristiyano. Hawak mo ang susi. Maniwala ka. Babangon tayo. Amen? Yeah. Simulan natin. 3 keywords. Pilipino, kabataan, Kristiyano. Punta tayo sa Pilipino. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, history lesson to. Diyan si Sir Bernie. Ayun. Nang dumating ang Espanyol sa Pilipinas, noong ika-16 na century, sabi daw nila, bobo ka. Sabi ng Espanyol, bobo ka. No? Wala ka daw kultura. Wala ka daw pinaniniwalaan. Kaya naman, may karapatan silang sakupin ang lupain mo. O sige, bobo ka naman, kukunin na kita. Diba? After 300 years, dumating ang mga Americans with their ham. Ha? Pagdating nila sa Pilipinas, sabi nila, dahil sa mga Espanyol, bobo ka pa rin. Kaya gagawin nila, kukunin ko na ulit ang lupa mo, tuturuan kita. Gagawin kitang isang edukado at akulturadong tao. No? At sila yung nagtuturo ng edukasyon sa inyo. No? May tanong ako sa inyo. Unang-una yan, actually, panahon pa ng mga ninuno natin eh. Yung edukasyon, yung pinakaunang tinuturo sa bata. Susubukan ko ngayon dito. Alam ko magagaling kayo. A is for patay. May apple sa Pilipinas? Wala. O sige, A is for apple. Ngayon ang batang Pilipino naghahanap ng apple. At may market na ang United States of America para sa apple. Ang dali, hindi ba? Ang dali tayong sakupin. Okay, so sila nagtuturo sa atin nung ating edukasyon. Noong dumating sila dito. At tingnan natin kung ano yung sinasabi nila. Kasi ganito yan. Sila yung nagsusulat ngayon ng kwento mo. Tingnan natin kung ano yung sinulat nila tungkol sa'yo. No? Before the coming of the Spaniards, as we have hinted, the Philippines were backward in civilization as compared with most of the rest of the Far East. Ang librong ito ay nabibili po sa SM North EDSA, National Bookstore. Sa pa, the Filipinos were still but partly removed from the primitive stages of culture. They had no elaborate political or organization. Patay. Alam ba kung ano yung ibig sabihin ng backward? Ay, mga Pilipino daw, backward. Ano ba? Kagagaling lang daw natin sa primitive stages. Alam niyo ba kung ano yung ibig sabihin ng primitive stages? Kulturang unggoy. Kagagaling lang daw natin sa kultura ng matching. Ito ang klase ng libro na binabasa natin. No? Tungkol sa ating sarili at yung mga ibang mga bata, pinaniniwalaan nila yan. Si Sir Bernie, iba tinuturo eh. Ang tinuturo niya yung mga Pilipinong pananaw. Pero sa iba, ang dami-daming bata, yan ang binabasa. No? Okay, tatanong ko ngayon sa'yo, no? Kaya naman, ang liit ng tingin mo sa sarili mo. Laging magaling ang dayuhan. Tatanong ko sa inyo, ano mas magandang sapatos? Local o imported? Imported yung iba. O mas magandang pelikula?
imported, yung iba, magagalit si Kuya Mayo nyo. Wala ka talagang belief sa sarili mo. Hindi lang colonial mentality ang meron ka, pati na rin inferiority complex. One slide back siguro. Kaya ito mahalaga. Mahalaga na tignan natin yung ating nakaraan, mga bata. Tignan natin. Magkukwentuhan tayo. Pero bakit mahalaga na malaman nyo kung ano yung kwento ng ating mga ninuno? Ano sabi ni Santayana? Ang mga taong hindi nakakaalala ng nakaraan ay sinumpa ng ulitin ito. Isinumpa ka na kung hindi mo pag-aaralan ang nakaraan. Parang yan yung aking laging sinasabi. Pag naglalakad ka, tapos yung alambre, no, natapakan mo, butas ang paa mo. Nagpagaling ka, lumakad ka ulit doon. Butas ulit ang paa mo nung alambre. Matindi po to. Hindi tayo natututo. At sabi ni Rizal, upang mabatid ang tadhana ng isang bayan, lubhang kinakailangan buksan ang aklat na nagsasalaysay na nakaraan na ito. 2 slides forward po. Makinig kayong mabuti sa akin, mga bata. Meron tayong kwento. Ang mga unang Pilipino ay hindi Ita, Indones o Malay. Next slide. No? Tayo ay nagsimula sa mga taong tinatawag ngayon na Austronesian o Austronesiano na dumating 4,000 years bago si Kristo. Hindi totoong walang kultura ang mga ito. So hindi po sila bobo, hindi po sila kulturang matching. Dala nila ang pamamaraan sa pagtatanim. Anong ginawa nila? Hindi sila makapagtanim sa bundok. Anong ginawa nila? Pinatag nila yung bundok. Ginawa nilang hagdan. Gumawa sila ng hagdan-hagdan palayan na napakalaki sa Ifugao noong wala pang heavy equipment tulad ng crane at bulldozer. Yan ang galing ng mga ninuno ninyo, mga bata. Hindi sila bobo. Sabi nga sa Rejoice, kinamay lang. Walang bulldozer. Walang crane. Kinamay lang. Umayos na.